Ako si Moises, dating prinsipe ng Egypt. Ngayon ay pastol ng aking sariling bayan. Sa matagal na panahon, nabuhay ako sa dalawang magkaibang mundo. Pinalaki sa karangyaan ng palasyo ni Paraon, pero isinilang bilang isang alipin mula sa lahing Hebreo. Nang tawagin ako ng Diyos para pamunuan ang aking bayan patungo sa kalayaan, ako'y nag-alinlangan. Paano ko magagawa ito? Ako na may kapansanan sa pagsasalita. Paano ko hahamunin ang pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo? Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at isinumpa ang Egypt sa pamamagitan ng 10 nakakatakot na salot. Ang ilog Nile ay naging dugo at ang tubig na nagbibigay buhay ay naging kamatayan. Lumitaw ang mga palaka at pumasok sa mga bahay at palasyo. Kuto ang lumaganap sa tao at hayop na nagdala ng walang humpay na pangangati. Mabangis na hayop ang gumala sa mga kalsada, walang nakapigil sa kanilang galit. Tinamaan ng sakit ang mga alagang hayop, kaya halos naubos ang mga ito. Paltos at pigsa ang lumitaw sa balat ng lahat, mula karaniwang tao hanggang mga maharlika. Yelo at apoy ang bumagsak mula sa langit, winasak ang mga pananim at tahanan. Sinundan ito ng balang, na nilamon ang natitirang tanim. Dumating ang kadilimang hindi matagos ng ilaw, na tila hudyat ng pinakamasamang salot. Ang huli at pinakamatindi, ang kamatayan ng mga panganay. Lumakad na kayo, dalhin mo ang iyong bayan. Ito ang sinabi ni Paraon matapos ang huling salot. Tumakas kami. Takot at pag-asa ang laman ng aming puso. Dala namin ang 100 taong pagkaalipin sa aming mga balikat, pero muling nagbago ang isip ni Paraon. Galit siya at sinundan kami ng kanyang hukbo sa disyerto. Sa harap namin dagat, sa likod kamatayan, nagpanik ang aming bayan. Itinaas ko ang aking tungkod, gaya ng iniutos sa akin, kahit ako'y punong-puno ng pagdududa. At doon, nangyari ang himala, nahati ang dagat. Lumabas ang tuyong daan sa gitna ng tubig. Tumawid kami habang nakatingin sa mga pader ng tubig sa kaliwat kanan. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ng mga bata, ang pag-asa sa mukha ng matatanda. Habang papalapit ang ingay ng mga karwaheng pandigma ni Paraon, mas lalo kaming nagpursige. Nang makatawid na kami lahat, humarap ako pabalik. Muli kong itinaas ang tungkod at bumagsak ang dagat, tinangay ang mga mananakop. Sa sandaling iyon, habang nakatayo kami sa ligtas na pampang, naramdaman ko ang tunay na lakas ng pananampalataya. Ang bigat ng tungkuling iniatas sa akin ay hindi na tila pabigat, kundi isang banal na tiwala. Nagsisimula pa lamang ang aming paglalakbay, pero kami ay malaya na, handa ng tahakin ang landas sa ilang. Nakakatakot man ang hinaharap, ito ay puno ng pangako at pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pwede na naming harapin ang kinabukasan. Hindi bilang mga bilanggo kundi bilang malaya. Ito ang kwento ng Exodus, isang patunay ng tibay ng isang bayan, isang paalala. Kahit sa pinakamadilim na oras ng ating buhay, kayang paghiwalayin ng pag-asa ang dagat ng kawalan. At ang kalayaan kapag natikman na, ay hindi mo na basta isusuko. Ang aming kwento ay nagpapatuloy, hindi nakaukit sa mga bato ng Egypt, kundi sa puso ng bawat isang nagnanais maging tunay na malaya.